Ang guard ng San Antonio Spurs na si De'Aaron Fox ay naging sentro ng panibagong mga haka-haka matapos ang pagkatalo ng koponan sa NBA Finals laban sa New York Knicks, kung saan nakatawag pansin ang kanyang kamakailang aktibidad sa social media. Nagsimula ang usapan noong Lunes nang mapansin na hindi na nakafollow si Fox sa Spurs sa Instagram. Gayunpaman, hindi malinaw kung dati ba talaga niyang in-unfollow ang koponan o kung hindi naman siya kailanman naging follower ng kanilang account. Bago pa man ito, nakararanas na si Fox ng matinding batikos dahil sa kanyang naging performance sa finals. Partikular na pinuna ang kanyang mintis na layup sa Game 4 na itinuturing ng marami bilang mahalagang turning point matapos kontrolin ng San Antonio ang laro bago nakagawa ang Knicks ng isa sa pinakamalalaking comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. Nadagdagan pa ang kritisismo dahil sa ilang desisyon niya sa mga huling sandali ng laro, kabilang ang isang mahalagang possession kung saan nasayang ang mahalagang oras sa orasan at posibleng nawala ang pagkakataon ng Spurs na makakuha ng mga free throw sa panahong bawat possession ay napakahalaga. Lalo pang lumakas ang mga batikos matapos tapusin ng Knicks ang serye sa loob lamang ng 5 laro. Dahil dito, mas dumami ang mga tanong tungkol sa hinaharap ni Fox sa San Antonio nang mapansin ang usapin sa Instagram. Mahalagang tandaan na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmadong ulat na humiling si Fox ng trade o na aktibong naghahanap ang Spurs ng paraan upang ipagpalit siya. Kahit patuloy ang pagkadismaya ng ilang tagahanga, hindi rin magiging madaling ilipat si Fox kung sakali. Ang kanyang kontrata ay nagkakahalaga ng mahigit $221 million. Isang napakalaking pinansyal na obligasyon para sa sinumang koponang nais kumuha sa kanya. May mga ulat din na may mga koponang maaaring nag-aalinlangan sa kanyang trade value. Sa halip na kunin si Fox at ang kanyang malaking kontrata, maaaring mas piliin ng ilang koponan na tugunan ang kanilang pangangailangan sa point guard sa pamamagitan ng NBA draft o maghanap ng mas bata at mas murang alternatibo. Sa ngayon, nananatiling puro espekulasyon ang mga usapan. Ngunit dahil sa kanyang hindi magandang finals performance, sa pag-usbong ni Dylan Harper at Stephon Castle at sa usapin ng kanyang Instagram activity, malamang na manatiling mainit na paksa ang pangalan ni De'Aaron Fox habang papalapit ang off-season ng Spurs. Sa ibang balita naman, ang GSW ay hindi pa nakakapagpasya kung ide-develop nila ang kanilang number 11 pick o ite-trade ito bilang bahagi ng isang package para makakuha ng isa pang superstar. Ngunit upang maiwasan ang huling opsyon, sinabi na ng front office na naghahanap sila ng isang high IQ, plug-and-play na manlalaro. Kaya naman inimbitahan ng Dub Nation ang 6 na bagong prospects para sa isang pre-draft workout noong Huwebes ng hapon sa Chase Center. Isa sa kanila ay isang NCAA winner kasama ang Michigan Wolverines at ipinaliwanag niya kung bakit siya ang pinakamagandang kaakibat ni Stephen Curry. Nakausap ng media si Axel Lendeborg at sinagot niya kung anong skill set ang maidaragdag niya kung siya ay madraft ng Warriors. Napakalaki ng gravity niya sa court kaya talagang napapadali nito para sa ibang mga manlalaro ang maka-score o maipakita ang anumang kakayahan nila. Napakarami naming naging argumento tungkol diyan ng matalik kong kaibigan noong bata pa ako. Ngayon, kung magkakaroon ako ng pagkakataong makalaro siya, Stephen Curry, medyo nakakatawa dahil mapupunta ako sa kabilang panig pero sobrang mae-excite ako sa oportunidad na iyon. Maraming fans at analysts ang nagsasabing ang 23-year-old na manlalaro ang pinakamagandang fit para sa Warriors. At sa wakas, nagkaroon si Lendeborg ng pagkakataon sa workout upang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Idinagdag pa niya na 2 beses na niyang nakilala si Stephen Curry at kung magiging magkakampi sila, handa siyang maraming matutunan sa paglalaro kasama niya. Sa katunayan, sinagot pa niya ang tanong tungkol sa magiging papel niya sa lineup ng Golden State kapag wala sa court ang 4-time NBA champion. Sa tingin ko, siguro mga 5 assists kada laro bilang panimula. Maraming depensa, fast break na mga pagkakataon para maka-score. At depende kung dito ako mapupunta o sa ibang koponan, magiging iba ang papel ko. Pero kung dito ako mapupunta, magiging parang secondary ball handler ako. Kapag si Steph ang kumokontrol sa laro, nandyan ako para tumulong.
baka makapagbigay ng kaunting opensa o instant offense sa isang paraan. Ang pagkakaroon ng isang secondary ball handler na kayang depensahan ang posisyon 1 hanggang 5 ay parang musika sa pandinig ng Warriors fanbase. Pinatutunayan ng pahayag ni Axel Lendeborg na alam niya kung gaano kahirap ang magiging gawain kapag wala si Stephen Curry. Sa mga minutong nagpapahinga si Curry at sa mga panahong matagal siyang wala dahil sa injury, bumagsak ang koponan sa malungkot na 13-26 record na nagpapatunay na hindi nila kayang sistematikong mabuhay nang wala ang chef. Ang mga lineup na walang Curry ay madalas na nakakaranas ng stagnant possessions at mas mataas na turnover rates. Ngunit dito pumapasok ang Big Ten Player of the Year. Sa Michigan, nagtala siya ng average na 3.2 assists kada laro. Mahusay siya sa pagtanggap ng bola sa short rolls mula sa pick and roll, pagbabasa ng galaw sa court, at pagpasa sa mga cutter o spot-up shooters, ang eksaktong fundamental na puwersa sa likod ng motion-heavy offense ni Steve Kerr. Naging lehitimong floor spacer na rin si Lendeborg. Naipasok niya ang 27.2% ng kanyang mga 3-point attempts sa 4.5 shots kada laro noong huling taon niya sa Michigan. Ang 6'9" na star na may napakalaking 7'4" wingspan at TWP 141-pound na katawan ay ginagawa siyang isang mapanganib na defensive Swiss Army knife na kayang makibahagi sa court kasama si Draymond Green o maging pangmatagalang kahalili nito. Isang nakakabahalang salik ang lumilitaw sa paghahangad ng Warriors. Ang 24-year-old na forward ay isa sa mga pangunahing dahilan ng dominanteng pagtakbo ng Wolverines patungo sa kampyonato na nagbigay sa kanya ng karanasan at kakayahang matagal ng pinahahalagahan ng Warriors. Sa katunayan, binigyan siya ng kanyang kakamping si Nimari Burnett ng palayaw na Bron noong March Madness matapos ang isang coast-to-coast poster dunk. Dominican Lebron, ganoon kasimple, dahil sa agresibo niyang pag-atake sa basket, sabi ni Burnett. Katulad ni LeBron James, ang edad ay nananatiling isang mahalagang salik sa pagsusuri kay Axel Lendeborg. Magiging 24-year-old na siya pagsisimula ng NBA season. Kung ang mantra ay susubukan nating ulitin ito at sumubok pa ng isang beses, na isang ganap na makatwirang desisyon, para sa akin si Lendeborg ang dapat piliin, sabi ni David Aldridge sa Warriors Plus Minus podcast. Makakapaglaro siya agad dahil alam niya kung paano maglaro at malakas siya gaya ng mga senior na 4 na taon nang nagsasanay sa weight room, dagdag ng NBA expert. Kaya ngayon, nananatiling isa sa mga tunay na posibilidad para sa muling pagbuo ng koponan ang draft, lalo na mula sa isang draft class na kasing lalim ng kasalukuyang grupo ng mga prospects. Dahil sa usapin ng edad, may ilan na naniniwalang dapat i-trade ng Warriors ang kanilang pick para sa isang veteranong manlalaro o kaya'y pumili ng mas mataas ang potensyal na wing player gaya ni na Braden Barris o Cameron Carr. Para kay Lendeborg, parang perpektong pagkakataon ito. Ngunit nagsagawa rin ang Golden State ng workouts para kina Drake Allen, Utah State, Kylan Boswell, Illinois, Michi Johnson, South Carolina, Malik Dia, Ole Miss, at Felix Okpara, Tennessee. Bukod pa rito, magsasagawa rin ang Warriors ng workouts para sa iba pang prospects sa susunod na linggo. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?